Bata pa lang, pagpapanday na ang pinagkakaabalahan ng isang grupo ng lalaki mula Mambahaw, Camiguin. Ang kanilang specialty, ang tradisyonal nating bolo. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Amy Atienza. Ito ang karaniwang maririnig tuwing umaga sa Ginitaran Blacksmith sa Mambahaw, Camiguin. Ang mga panday, abala sa pagpukpok sa mga bakal para makapaghulma ng bolo. Dekada na sa trabahong ito ang mga panday na sina Jomar, Romeo, Bubong at Teddy. Pero kwento nila, hindi madali ang pumasok sa ganitong trabaho. Sa katunayan nga, bata pa lang, pinag-aaralan na nila ito. Mahawak ko ng ganito. Ano edad ko? Nag-aaral ako ng third year college, third year high school at tayo. Third year high school, tapos tuturuan ako ng papa ko kasi. Saka nung nag-college ako, yun talaga, doon ako nakatrabaho. Nagsisimula ang kanilang araw ng alas 5 ng umaga. Pinaiinit agad nila ang mga bakal mula sa mga bahagi ng sirang motor. Saka ito huhubugin sa naaayong hugis ng itak. Hanggang sa pagpapatulis nito para maging kalidad na bolo. Pagpatak ng alas 11 ng tanghali, tapos na ang trabaho. Nakagagawa ng 12 bolo kada araw ang mga blacksmith. Pero ang kanilang kita, hindi rin naman ganong kalakihan. Yung bali master namin, yung bumoporma, 60 pesos bawat isa peraso. Tapos sa amin helper, 45 pesos bawat peraso. Sa kabila niyan, hindi pa rin sila titigil. Talagang isinapuso at isinabuhay na ito ng mga panday ng Camiguin. Yung mga dito, yung dumi, tumatalsik yan eh. Tatamaan ka kaya yung mga kamay namin dito. May talagang may mga paso. Pinakamahirap Walang mahirap dito sa master. Puro kaya. Kaya po. Oh. Sa gitna ng pag-usbong ng teknolohiya at makinarya, ang mga panday ng Camiguin ay magsisilbing paalala na huwag nating kalimutan ang ating mayaman na kultura. Mobile journalist Amy Atienza po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang mga panday ng Mambahaw, Camiguin kasama si Mobile Journal, Amy Atienza. Uy, ang layo ng Camiguin na hindi birong puntahan yan. Napakaliit na isla, napakaganda. Pero hindi rin madali na puntahan. Paano ba natin itong storyang to? Well, ito Jess, nagbakasyon kasi talaga ako sa Okay. Camiguin kasi very curious nga ako with its 64-kilometer radius daw. Napakaliit. So, nung pumunta kami doon, napadaan kami dyan sa parang bentahan nga ng mga bolo. And curious ako. So, nung tinanong ko sila, binalikan ko sila the next morning at yun na, nalaman ko na yung kwento nila as blacksmiths nga ng Camiguin na 3 na lang daw silang natitira doon. Okay, isa dun sa 3 si Jomar. Si Jomar na ipasa sa kanya ng kanyang pamilya. Which is maganda, at least yung tradisyon na ipapasa. Eh dun sa iba, paano sila natuto? Actually, since magpipinsan sila doon, so nagkaturoan na din. And actually, nung mga unang panahon pa daw, kasi parang mga 2 decades, 3 decades na din silang gumagawa nitong mga bolo. So parang nagkakaturoan na din sila and naging bonding na lang din daw nila. And yun nga, parang nakwento na rin nila, struggle daw nila ngayon is wala na nga daw mga kabataan yung medyo interested sa paggagawa nito. So medyo kabado sila sa kung ano yung magiging future nitong Philippine Bolo. Pero so far, gusto nilang pagpatuloy ito and kung may interesado naman daw magpaturo, willing naman daw sila. Alam mo, isa din siguro sa kailangang silipin dyan. Kaya din bumababa yung interest ng kabataan kasi baka hindi na rin ganun kalaki yung kita sa paggawa ng bolo. Kamusta ba yung negosyo at at the same time, meron pa ba talagang bumibili ng bolo dyan sa Camiguin? Actually, okay naman daw yung bentahan nila. Tumaas daw, given na 500 pesos lang. Actually, mura kung titingnan. Pero for them, malaki na yung nagiging presyo niyan. Pero kung titingnan din natin, pang Camiguin lang talaga yung parang yung livelihood na yon, parang for a province lang. Pero yun, so far naman daw, okay naman daw. And actually, malapit na yung peak season nila, which is May, dahil maraming turista yung gustong bumili at binibisita daw talaga sila. So, parang for them, no need na mag-promote dahil kilala na din naman daw sila dun sa area nila. Okay, so talaga may turista. Buti nakakalusot pag bumibili sila ng bolo. Basta daw safe yung pagkakapack Wrap. nung bolo. So, okay naman daw. Maisiship pa rin naman. Yes. Okay, maraming salamat. Mobile Journal, Amy Atienza.